Sa nakaraan po nating programa o pagtatanghal ay napag-usapan natin ito po tungkol sa revolutionary government. Alam ho ninyo, kahit saan ako magpunta, yan po ang kanilang pinag-uusapan na akin pong napapakinggan sa mga kung saan kapihan. Alam naman ninyo tayo, basta kape, nandun tayo. Basta may kape. Bueno, mga kaibigan, interesting sa akin na mapag-usapan din po yung mga pinaplano, no? Hindi natin malaman kung yan banta, panakot o ano. Mabuti na rin hong napag-uusapan natin yan, especially para naman magkaroon ng konting kaalaman ang mga nagdudunong-dunungan. Na kapag ka nakasagap, revolutionary government, revolutionary government. Hindi na maala kung ano yun. Lalo na sa Facebook, di ba? Pag may nag-post ng revolutionary government, share niya yun. Kala mo naiintindihan niya. Iuso ngayon yan yung nagsishare ng mga balita, kung ano-ano, meron pang fake news. Hindi naman niya naiintindihan kung ano ibig sabihin ng senior niya. Para lang magmukha siya magaling at may nalalaman, po. Well, hindi naman natin mapipigil ang mga taong ganyan na gustong magkalat ng katangahan. Mahirap yun Unang-una, walang ospital niyan Buti pa yung baliw, may ospital yun yung tanga, meron ba? Bali ba, epidemic yan na kumakalat ngayon. Lintik kung lumaganap yan, ang lalim. Hindi naman sa pagkukuhan, Kasi merong mga nagsasabi, sumisigaw, martial law niya, martial. Wala yun, nagsisip-sip lang yung mga yan. Naniwala kayo sa akin. Mga gusto lang makapwesto. Ngayon, nung araw ko pa sinasabi, nung bagong upo pa lang si Presidente Duterte, binabanggit na natin mga mungkahi natin sa programa natin, mag-ingat sa mga taong nakapaligid. Siyempre, ang lahat ng yan gusto makapagpakita ng katapatan, ng loyalty nila. Kita ninyo, nagkatotoo lahat yan. Sabi ko, yan ang sisira Yan ang bantayan natin. Sinabi rin natin nung araw na kung merong mga advisor kang nakapaligid, yung mga advisor na yan, hindi magsasabi ng totoo karamihan dyan. Yun na nga rin na nangyayari ngayon. Kumbaga, nag-iintay lahat ng queuing. Kumbaga sa kanta, may queuing kung kailan sila papasok. Naantay nila magsalita si Presidente Duterte. Ngayon, pag narinig nilang nagsalita yung Presidente, mistulang alulod na nakasahod para gumatong, para gatungan yung sasabihin. Hindi na nila iniisip ang ikasasama nung kanilang ginagawa. Total, nandiyan naman ang media para bagsakan natin ang sisi. Pag tayo'y sumemplang sa mga pinagsasabi natin at naligwak tayo, abay isisi natin sa media kasi kayo Yan, di ba? Ang gugulo nyo hindi kayo marunong mag-report
Yan. Eh di nawala na tayo doon sa katarantaduhan nila, di ba? Doon kayo ngayon mapupunta. Yan eh. Kasi kailangan nag-iisip, nag-aaral, nakikiramdam. Hindi yun nauuna ang bunganga. Kumbaga sa basketball ay nauuna ang talon kaysa sa lundag. Ganyan ho yan eh. Yan kung ano na mga iniisip. Magandang na pag-uusapan natin to dahil babalik tayo sa kasaysayan. Kasaysayan ng mga pangyayari sa Pilipinas na marami sa mga nagsisipagsalitaan ngayon. Baka ang iba sa marami dyan, nandiyan pa sa gilid-gilid ng presidente, ano po? Nakapalibot na parang mga linta. Na takot may mga makapasok na iba, baka maagawan sila. Kulang na lang, ibulsa nila yung presidente. Ganyan yan eh. Ganyan nga kami paglululukuhin. Alam na namin yan. Ilang gobyerno na pinagdaanan namin. Magandang na pag-uusapan ho yan ngayong gabi. At sa mga darating na araw, educational yan eh. Meron kayong mapupulot, lalo na yung mga ano ngayon, nagmamagaling, nagmamarunong na walang pinagbabasihan ng mga sinasabi. Alam nyo, kung magkaminsan may mga nababanggit tayo, mga politiko, mga naging presidente. Pag merong isyong na pag-uusapan, nababanggit natin sila. Kay masama, kay mabuti. Kasi yung kanilang ginawa sa nakaraan, yun ang panggagalingan ng usapan ng issue. Yun ang magiging basihan. Yun ang magiging leksyon na magtuturo sa iyo para sa susunod, kung mali, dapat itama. Diba? Kung tama, huwag mong imali. Ganun lang ho yun. Kung nakapagsasalita tayo ng masama, minsan, sa mga dating namumuno, mga opisyal ng gobyerno, pagka ang issue masama, kung ang ginawa rin nila sa panahon nila, nung sila mga nakaupo, magagamit natin basihan para malaman natin kung alin ang masama, alin ang mabuti. Pwedeng mabuti sila, na may ginawa silang mabuti, yun din ang gagamitin natin basihan, di ba? So, katulad niyan, mga pinag-iisip ngayon. Revgub. Pagkatapos na sabihin ko nung isang araw, anong Revgub pinagsasabi nyo? Hindi, ba't si Cory ginawang Revgub? Nagdeklara ng revolutionary government. Ayan mga salita ba't daw si Cory? Pero hindi niya sinasabi kung alam niya kung ba't nagdeklara ng revolutionary government si Cory. Yun ang hindi niya sinasabi. Siguro hindi niya alam. Mas malamang yun kaysa hindi, ano po. Dapat martial law na lang. Tulad nung panahon ni Marcos. Tuminuan niya ang mga tao nun eh. Parang alam na niya, no? Tanungin mo, edad. Ilan taong ka na, Brad? Mga 30 anyos. Tarantado. Paano mo nalaman niya sinasabi mo? Hindi ka pa tao nun. Di ba? Kita mo. Inabot mo ba, Marcelo? Hindi ho. Kasama na balitaan niya mga pinagsasabi mo. Kwento nung kapitbahay namin, tsaka nung nanay ko, ganyan. At marami din ang nakalimot na. Natatangay ngayon kung kanino siyang pangkat mabibilang. Kumbaga si Lito Lapid, di ba? Ang papel niya sa Senado, alam niyo ba kung ano?
Kung saan maraming boboto sa isang issue, titignan niya muna yun. Kaya yan, laging huli. Laging huli yung ano niya, yung boto niya. Yung pag-divide the house na. Di ba? Antayin niya na dumami yung kung anong pangkat, doon siya sasama para sigurado siya. Kasi yung botoan sa Senado, numbers game eh. Di ba? Sinechempohan niya talaga yun, yung magpapahuli siya. Pagkalamang na, hindi na pwedeng lumamang yung isa o kaya tumabla yung isa, hindi na pwede, doon na siya sa lamang. Doon na siya. Para maging tama siya. Di ba yun din ang sinasabi natin kay Presidente Duterte nung una. Sabi ko, yung mga advisor niyong yan, huwag kayo magtitiwala ng masyado yan. Siyempre, lahat ng gusto nilang gawin ninyo, yung mapapabor sa gusto nila. Tulad ng mga nagsisipagsigawan ng Revgov ngayon. Siyempre, kung ikaw, si Panelo, ayaw mo ba ng revolutionary government? Kasi sa pandinig mo, pag nag-revolutionary government, hahaba ang panahon namin dito. Masaya ako. Masaya nga naman sila. Kahit malungkot ang majority, di ba? Pag martial law, masaya ako niyan. Bahari kami. Pwede natin pagtatadyakan yung mga sino-sino dyan, di ba? Apihin na natin lahat yan. Wala magagawa yan. Kung ngayon nga, makapang-api kayo may nagagawa ba yung iba? Wala. Kung makapanlait kayo, gano'n na lang At saka tandaan ninyo, never, na ikukumpara nyo si Presidente Duterte at dating Pangulong Marcos. Malayo sa dilang malayo. Incomparable. Panoorin ninyo kung paano sumagot si Marcos sa mga batikos ng media. Walang PI si Marcos. Walang minura si Marcos in public. Kahit na yung mga sagad-sagaran sa butong kalaban niya, wala siyang minura dyan. Tandaan ninyo. At meron yan sa sa social media, sa YouTube. Panoorin ninyo yung state visit ni Marcos sa Amerika. Palibasa na, pinanood lang, di naman naintindihan yung sinabi. At hindi inalam yung konteksto, hindi nila inunawa kung ano yung pinag-uusapan doon. Tinuhan niyo si Marcos, nakikiayon lang. Ako naman lang lahat nagkukwento niya bago niyo napanood sa social media yan kaya nga nilabas sa social media yan Pinagkukwento ko sa programa yan At sinasabi ko, si Marcos, kahit si Cory, hindi mo, democracy icon. Yung punta ni Cory sa Amerika, nagsalita sa Congress, yun ang pinaka-mataas, pinaka-highlight ng kanyang state visit. Yun na yung pinaka-matinding eksena ni Cory Aquino sa Amerika. Pagsamahin nyo lahat yan. Wala hong umubra sa state visit ni Marcos. Yun yung sinasabi kong nasa social media. Kasi that time, napanood ko yun, nasa Japan ako Mga kaibigan siyempre, nasa dayuhang bansa ako. Wala nga ako sa Amerika. Pero nasa dayuhang bansa ako. Very
Very proud ako nun. Yung mga sandaling yun. At ako'y naiiyak. Sa totoo lang. Sa galing ni Marcos. Walang laswa sa bunganga si Marcos. Tandaan niyo yan. Kaya never na i-compare nyo yan. Yun ang pinag-uusapan natin kanina. Siyempre, ito kasi merong nagme-message sa akin eh. Siya'y makadigong lang. Pagpasensyaan nyo, hindi ako pwede maging digong lang. Kasi hindi naman ako empleyado ni Digong. Di ba ho? Ako kasi ho, kung ano yung tama. Kung ano yung tama, sa pagkakaalam ko, siyempre, yun ang makabubuti. Di ba? Hindi lamang para sa nakaupong presidente, kung hindi para sa lahat, sa bansa at sa mamamayan. Yun ang lagi nating tinitignan sa mga issue. Hindi ako yung kung ano lang yung mabuti kay Presidente Duterte. Hindi ho. Kung mabuti sa kanya at makabubuti sa bayan, sangayon ako. Di ba? Pero kung sa kanya lang makakabuti at hindi makakabuti sa bansa, siyempre hindi tayo hindi tayo sasang-ayon. Ganun ho ako pagpaumanhin ninyo. Ngayon, kung meron siyang tinatanong dito, kung kilala ko raw si ganito, sa totoo lang ho, hindi ko mga kilala yung tinatanong nyo eh. Mabuti pa yung luma na sinasabi nyo dati ninyong pinakikinggan, mga nakasama ko yan kahit papano, lalo si Kauding Bartolome. Dahil si Kauding Bartolome, hanggang sa bago mamatayan, kami lagi magkasama niyan araw-araw. Halos araw-araw. Lalo na pag araw ng Lunes, nagkakasama kami lagi niyan doon sa kapihan sa Manila Hotel. Hanggang sa bago namatay si Kauding. Ngayon, yung iba pa na binabanggit nyo, mga nakasama ko rin yan. Lalo si Kauding Bartolome yan. At marami pang iba. Pero yung mga sinasabi ninyong pinakikinggan ninyo ngayon, na palibasa, sang-ayon lang kay Pangulong Duterte, hindi ko kilala yan, sa totoo lang. Hindi ko pa napakinggan ang mga yan. Mga programa niyan. Alam nyo, sa tinagal-tagal ko sa radyo, kapag ako nasa radyo, may mga panahon kasi nawawala tayo, di ba? Hindi ako nakikinig sa ibang programa. Totoo yan. Wag naman magagalit. Pati dito sa impilan natin, hindi ako nakikinig. Bakit ho? Dahil ba sa ayaw kung makapakinggan sila? Hindi ho. Kung wala ako sa radyo, pakinggan ko sila lahat. Pero kung ako, katulad ngayon, araw-araw tayong may programa sa radyo, hindi ako pwedeng makinig sa kanila kahit saan istasyon. Sapagkat ayoko na ma-impluwensyahan ako ng sinasabi ng iba. Komentarista ako eh. Di ba? Kailangan, ang gusto kong komentaryo sa mga issue, ako mismo ang nagkomentaryo. Hindi yung kamukha ng mga nagsisitawag lang dito na akala mo, may utang na loob tayo sa kanila pag tumawag sila. Ay hindi ho, mga kaibigan. Gusto ko, sarili ko ang aking komentaryo. Kung kayo, nakikinig pala kayo sa iba pansinin ninyo ito. Marami dyan sa malaking impilan. May mga ilang programa dyan. Malalaking impilan to. Halimbawa, meron akong kakaibang nasabi ngayon sa programa natin. Antayin nyo, ilang araw o pinakamatagal, 2 linggo. Tsaka nila sasabihin yung sinabi natin. Para hindi mahalata na dito sila namulot, mga kaibigan. Yun ang hindi ko ginagawa dahil ayokong yung opinion nila ma-impluwensyahan ako. Sino man ho sila. Kasi yun ang dapat na maging trabaho ng isang komentarista
magkaroon ka ng sarili mong opinion. Hindi namuulot ka lang. Kung ano yung sinasabi ng iba, sinasabi mo rin. Ano kayo? Orchestra. Tapos lalo na, napaayon pa sa gusto mo. Partisan kayo di ba? Ang komentaryo natin, hindi naman partisan tayo Tayo'y para sa kabutihan ng bansa at ng ating mamamayan. Sapagkat marami na tayong pinagdaan ng administrasyon na nakita na natin ang mga pangyayari, mga kaibigan. Ngayon, nagtatanong din ito tungkol daw. Gusto mo, basahin ko yung mensahe niya. Ito ho kasi nung Biyernes, di ho ba natandaan ninyo, Revgob. Ang hirap, Revgob kayo ng Revgob Alam niyo ba kung sino nasa likod niyan? Gusto lang magkapwesto noon. Yan mga yan. Ito naman mga nagsisigaya. Kwan, di man nila naintindihan. Tanungin mo sila, ano yung Revgob? Ano yung revolutionary government na yan? Tandaan nyo to. Yung Revgob nyo, baka akala ninyo ayaw yan ng oposisyon. Kayo ba nakarinig sa oposisyon? Ni minsan, nabasa nyo sa dyaryo. Ako, ang pinakikinggan ko, pinanonood ko, news, hindi ho komentaryo. Nakarinig ka ba na napabalita na ang oposisyon nag-object dyan sa revolutionary government? O nag-react? Di ba dapat matakot sila? Kasi ako tingin ko panakot yan Pagka gusto nilang takutin para walang kokontra. Ibig ba sabihin, pag nagkomentaryo tayo ng hindi pabor sa sinasabi ng administrasyon, kumokontra tayo? Ba, hindi. Hindi tayo sang-ayon. Pero hindi tayo kumokontra. Pwede kang hindi sumang-ayon nang hindi ka kumokontra, mga kaibigan. Kasi ngayon, baluktot ang pangunawa Kita ninyo yung kinukwento kong panahon na si Marcos nagpunta sa state, di ba? Wala nang pinakamagandang state visit. Sapagkat ako, ilang beses ako nag-cover ng state visit ng ibang presidente. Pero ang nasaksihan ko, na napanood ko, si Marcos, wala nang gaganda pa ron. Di ba sinabi ko, pinaputok patikan yun? Panoorin ninyo. Marami na nakapanood niya simula nung sabihin natin. Siguro nung mapakinggan sa atin, yun nga sinasabi natin tayo ang ginagaya. Lalo na yung mga mapagsagap para magmukha silang magaling, magmukha silang marunong. Kunyari, sa kanila nang galing, yung opinion, nasagap lang nila sa iba. Ganon yun Ganon yung mga nagmamagaling ngayon, walang sarili. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako nakikinig sa ibang programa. Sapagkat ayaw kong makatulad ng kung ano man ang sasabihin nila. Bakit pa ako pakikinggan ng ibang tao? Wag na kayong makinig sa akin kung makikipagpareho lang ako ng sasabihin ng iba. Hindi ho ba? Walang kabuluhan na magsalita pa ako sa radyo kung mamumulot lang ako ng sasabihin ko sa iba. Kung sa iba ko lang pupulutin. Ngayon, Revgob, yun yung pinag-usapan natin. Kita ninyo, may nakapagsabi ba nun? Kayo, nakikinig kayo Sa ibang programa, alam ko yan may marami dito, nakikinig sa iba mabuti naman yun. At nalalaman ninyo kung sino nangongopya at hindi. Di ba? Pati nga, joke dito, kinokopya Pati patugtog ng birthday song, kinokopya Di ba? Mga kaibigan Ngayon, yung sinabi natin nung nakaraan, yung revolutionary government, malaki ang pagkakaiba sa revolutionary government na binabalak daw, kunyari ngayon, hindi naman binabalak, kundi
may mga nag-uudyok kay Presidente Duterte. Ito naman si Presidente Duterte, kamakailan, di ba? Parang gusto niya raw na ideklara ang revolutionary government para i-correct ang lahat. Alam nyo, sa akin wala namang problema yan kasi sa totoo lang, marami namang hindi tama na nangyayari ngayon. Sa totoo lang, aminin natin at siya hindi. Si Marcos, nag-martial law, walang inchik. Hindi nagpapasok ng inchik yan. Di ba? Restricted nationality nga ang inchik simula sa panahon ni Marcos. Ngayon lang sila nakapasok dito. Kaya incomparable Si Marcos ang pinaka-idolo kong naging presidente ng Pilipinas. Pasensyahan ho tayo sa iba. Sa iba, mamumulot ka na lang. Pagka may issue, huhugot ka na lang ng pangyayari sa ibang presidente. Pero pagdating sa wisdom, sa talino, sa lahat ng bagay, siyempre may mga palpak din kay Marcos, di ba? Pero mas marami ang bagay na hinahangaan ko kay Marcos kesa sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas. Ngayon, doon sa sinabi natin nung kamakailan sa revolutionary government, pag nagsalita si Presidente Duterte, lahat nakikisali, di ba? Revgov tayo, Revgov. Yan, Revgov. Nakakasanaan niya yan, nakakamada na yan. Kala mo, hanggang sa pagtulog, sila ang katabi ni Presidente Duterte kung makapagsalita sa social media. Mga kaibigan, di ba? Nakakamada na niya yan. Kamada saan? Sa Madyong. Ngayon, yan hong revolutionary government, sinabi natin sino presidente? Yun ang tanong. Pag si Presidente Duterte nagdeklara ng revolutionary government, ang tanong, sino ang presidente? Siya ba? Ba hindi? Yun ang hindi alam nitong mga mangmang na nakikiayon lang doon sa nagsusulong ng revolutionary government kasi ang agenda nun gusto mapwesto. Di ba? Hindi mo alam kung gustong ipahamak si Presidente Duterte o gusto niyang mapwesto. Mga kaibigan, kaya nagsisip-sip siya. Pagsisip-sip yun Alam mong hindi totoo yun Alam mong walang basihan Bakit? Anong dahilan? Sige nga. Anong dahilan at idideklara ang revolutionary government? Kamakailan, sabi ni Presidente Duterte, para daw maayos ang, ang maayos? Hindi, bakit niya? Sabi naman ng mga tanga. Hindi, kay Cory, bakit si Cory nagdeklara ng revolutionary government? Pinaliwanag natin, di ba? Sa panahon ni Cory, kailangan niyang ideklara yun. Bakit? Kasi kailangan mabago ang konstitusyon. Bakit niya ginawa yun? Sapagkat si Cory Aquino, hindi siya ang duly constituted authority. Ang nanalo sa proseso ng batas, ayon sa konstitusyon, ang nanalong presidente nung snap election, hindi si Cory Aquino. Si Marcos ang nanalo. Ayon sa proseso ng batas, sa sinasabi ng batas, alinsunod sa proseso ng batas. Si Marcos ho yung nanalong presidente, hindi ho si Cory. Siya ang ipinroklama.
Ha? Pagkatapos na mabilang ang mga boto, ang ipinroklamang nanalo. Sino nagproklama kay Marcos? Ang Batasang Pambansa. Ha? Yun yung alinsunod sa batas na proseso sa nanalong presidente. Oh, mga kaibigan. Bakit si Cory? Nanumpa rin si Cory, di ba? Ano tuntungan ni Cory noon? People power. Mga kaibigan. Meron ba people power sa batas? Tanungin ko sa inyo. Wala naman yun eh. Oh. Kaya lang, nagkaroon ng people power. Oh. Ngayon, nanumpa si Cory kay Chief Justice Tiangki pa nga eh. Hindi pa nga Chief Justice si Tiangki nun eh. Oh. Associate Justice lang eh, ng Supreme Court. Sa Club Pilipino, nanumpa si Cory. Presidente. Presidente siya ng ng Club Pilipino at that time. Bakit? Saan batas nakabata yung panunumpa niya na siya nanalong presidente? Ha? Yung mga dinaya, aligasyon yun. Hindi, niya. Sino ba nagsabing dinaya ang eleksyon? Ba si Enrile. Di ba? Kasi si Enrile that time, kaya nga dapat malaman ninyo na yung people power na yung peki yun. Hindi naman lalang kung bakit. Meron pa nga ako nakita kanina, social media. Yun daw, people power na yun, isang malaking pagkakamali. Hindi malaking pagkakamali yun. Ikaw ang may malaking pagkakamali sa pagkaintindi. Kasi wala kang sense of history. Ha? Mga kaibigan, dapat alam nyo mga naging pangyayari na yung EDSA revolution na yun, hindi naman talagang people power yun eh. Hindi naman yun bigla nag-alsa ang taong bayan. Hindi. Mga kaibigan, saan nagsimula yun? May pinagsimulan yun. Ano ang sinimulan nun? Yung kudeta. Yung pagtatangka sa buhay ni Marcos at ng kanyang pamilya na siya patalsikin sa pamamagitan ng kudeta. Kasi siya ang commander-in-chief. Hindi ho ba? Pinagplanuhan nila si Marcos. Nagsimula yan nung na sumingaw yan, nagsimula yung mga pangyayari na yan, isang araw, na merong nahuli sa Malacanang, sa loob. Isang close-in security ni Marcos. Bakit siya hinuli? Close-in security siya. Kasi po, yung close-in security na yun, at that time, ay nakalib. Supposed to be on leave siya. At ang dahilan ay nag-i-schooling. Kinagulat ng iba yon, bakit siya nandun at may baril siya sa Malacanang. Ang ginawa, dinampot siya at in-interrogate siya ng Presidential Security Command, PSC pa nung araw sa panahon ni Marcos. Ngayon, itong sundalong ito, mga kaibigan, kumanta ng nasa tono. Ano ang ikinanta niya? Ikinanta niya na merong planong paslangin si Marcos at ang kanyang pamilya. Kumanta yun eh. Sino itinuro? By sila Enrile. At saka yung Reform the Armed Forces Movement ni Gringo Hunasan. Sino ba si Gringo? Tao ni Enrile yun. Mga kaibigan, yung RAM. Ngayon,
Kumanta na ito, nagtapat na. Ang ginawa, alam niyo si Enrile noon, standby yan sa 365 Club. Diyan yan sa Intercon. Kung hindi nyo alam, kapalibasa, hindi nyo alam yung pangkaraniwan lang na wala kayo sa media, ibig sabihin, hindi yung pangkaraniwang tao, kundi wala kayo sa media, hindi kayo politiko, hindi nyo alam yon. Ang standby ng araw ng mga politiko, mga nasa media, yung Intercon. Merong coffee shop doon, ang pangalan, Jeepney. Yun. Kasi merong tinatag doon na parang club. Pero ito, informal club. Ang purpose lang nito ay palitan ng kuro-kuro, kwentuhan dyan, makasagap ka ng mga balita dyan, mapulsuhan mo yung mga nasa gobyerno, pati mga commentator, yung matatagal ng commentator, hindi yung mga ano ngayon, Bagito, wala yan. Doon ang kapihan. Ang nagtatagho nun, si Cadoroy Valencia at saka si Mayor Yabut. Pero later on, merong binuksan na isa pang kapihan na parang doon nila gustong lumipat na. Hindi na sa Intercon. Ito si Mayor Yabut. Bumukod na yata dito sa Atrium Building. Nandyan yan sa may Paseo de Rojas, katabihan ng Manila Peninsula. Ang may-ari ng building, si Mayor Yabut. Ang pangalan, Atrium. Yung gitnang-gitna nun, maliwanag yun, open, parang lobby, yun ang kapihan doon. Elevated ng konti. Doon na umi-standby si Enrile. Ngayon, nung mahuli yung sundalo sa Malacanang, ito para sa kaalaman nyo, lalo na yung mga batang mangmang, na walang alam, tapos mumurahin nyo si Marcos. Ito, mababasa nyo ito sa mga Time Magazine, sa Newsweek, dyan lumabas lahat ang mga mahahalagang pangyayari na nangyari bago pa maganap yung sinasabing people power na yun. Ngayon, nung mahuli na yun, merong dumating doon sa atrium. Siyempre, yung mga RAM, marami silang nakatanim na mga miyembro. Pati nga PSC na pasok nila, Malacanang, ultimo yung close-in security ni Marcos. Tauhan pa, miyembro pala nila. Ngayon, nandoon kasalukuyan si Enrile sa atrium. Nagkakape, umaga. May nakapagbulong na mga RAM. Kasi nga, RAM sila Tao niya si Gringo Mga kaibigan sa National Defense Ngayon, kaagad-agad, umalis si Enrile ron sa atrium, umuwi. Kasi sabi sa kanya, any moment, aarestuin ka. Takbo ngayon si Enrile sa bahay niya, dito sa Dasmariñas yata, sa Makati. Nagbihis lang, siguro nagbaon ng konting damit, tumakbo na sa Camp Aguinaldo. Katatapos lang ng snap election. Tumakbo na sa Camp Aguinaldo at nagkulong na. Nung mga panahon na yon, talagang nakaplano na pabagsakin na si Marcos. Tandaan ninyo. Kasi nagkaroon ng snap election, di ba? Nagsimula yan, nung ma-interview si Marcos, hindi ko matandaan kung si Ted Koppel yung uminterview sa kanya na journalist na taga-Amerika. Sabi ni Marcos, ako, kahit na meron pa akong nalalabing termino, kasi hindi pa tapos ang term ni Marcos May ilang taon pa tinanong siya
Sabi niya, I'm willing to call a snap election. Sabi niya gano'n. Na-set up si Marcos. Nagipit siya ron sa tanong sa kanya. Kaya para mapatunayan niya raw na mahal pa siya ng taong bayan, kahit meron pa siyang mandate, willing siya na tumawag ng snap election. So kaya tayo nagkaroon ng snap election, mga kaibigan. 1985, di ba? Snap election. Meron pang nalalabing ilang taon si Marcos eh. Ngayon, yun nga, si Enrile nung tumakbo na sa Camp Aguinaldo, kasi nga yung snap election na yun, kinover ng mga nagpuntahan na rito, mga foreign journalists. Pagkatapos na mapatay si Ninoy, unti-unting pumasok na rito yung mga foreign journalists from different countries. Mga kaibigan, nagpuntahan na rito. Ibig sabihin, nakakamada na, may talagang itsinetsyempo lang ang oras para kung paano pababagsakin si Marcos. O kaya nakabantay na rito. Simo tapos na ang snap election, nandito pa sila. O kaya yung mga pangyayari nung snap election, katulad nung nag-walk out, yung mga membro ng NAMPREL, di ba? Nag-walk out sa, NAMPREL ba yun? Nag-walk out sila mula sa PICC, di ba? Sabay-sabay. Orchestrated eh. Makikita mo eh. Pagkatapos ngayon nagkulong na si Enrile dun sa Aguinaldo, nagsunuran na rin yung mga foreign journalists na natunugan na, natawagan na sila. Di ba? Punta na kayo dun sa kuwan. Kung dun sa mga inabot yun, matatanda ninyo, hindi naman kagad lumabas ang tao eh. Wala naman lumabas na tao nun eh. Nananawagan si Enrile ng suporta. Walang lumalabas. Mga kaibigan, umiiyak pa si Enrile doon. Mag-uumpisa pa lang yung labanan. Sabi ni Enrile, sa nabasa ko hindi ko matandaan kung Newsweek yun o Time Magazine, umiiyak si Enrile, sabi niya huwag niyo ko iiwan dito, mamamatay na kami. Siyempre, hindi pa nag-uumpisa yung laban, mamamatay na sinasabi niya. So, maraming pangyayari hanggang sa si Cardinal Sin. Nung manawagan si Cardinal Sin sa radyo at saka lumabas yung tao, nanawagan si Sin na suportahan si Enrile. Tsaka lang lumabas ang tao. Pero nung si Enrile nananawagan, walang lumalabas. Ang sinabi niya, dinaya namin ng eleksyon eh. Bakit niya sasabihin yun? Paano? Ipit na siya eh. Hindi mo alam kung may katotohanan yun eh. Mga kaibigan eh. Dinaya niya raw ang eleksyon sa Cagayan. Di siya yun. Siya pala gumawa nun eh. Di ba? Hindi mo malaman kung yun totoo o ano. Siyempre, maiipit na siya dahil dadamputin sila. Itinuro sila ng sundalo kung sino yung mga involved. So, yun. Nagsimula. Ibig sabihin, yun talagang kudeta at hindi yun revolution. Hindi yung people power revolution, mga kaibigan. Ngayon, di ba, may mga sinasabi ngayon, Revgob, si Cory, kaya siya naging presidente, nanumpa siya. Tapos si Marcos naman, kinuha ng Amerikano mula sa Malacanang, sa loob ng Malacanang. Talagang pinraisure na si Marcos. Meron pang isang araw doon habang nag-iipon sila ng mga tao, in-stripe ng fighter plane ng Amerika yung Malacanang, parang warning. After the EDSA Revolution, kinukwento sa akin ng mga naging close in security ni Marcos Sabi ko, ano ba nangyari talaga sa loob? Sabi nila lintik pumasok doon, ang lalaki.
mga nakakombat eh. May mga itim pa yung mga mukha eh. Oh, mga kayo, pinagtatadyakan daw sila, wala sila nagawa eh. Ha? Oo. Ngayon, yun nga ho, di nanumpa si Cory, ang problema, nanumpa ka saan? Konstitusyon? Anong konstitusyon ang sinusumpaan mo? Yung duly constituted authority, dun sa konstitusyon na yun, sa eleksyon na nilahukan mo, si Marcos ang nanalo ron eh. Hindi ikaw ang ipinroklama eh, si Marcos eh. Kaya ang ginawa ni Cory, immediately, ito'y mapapansin din ninyo. Sa ibang mga bansa, nangyari din yan. Pag napapatalsik ang mga leader sa ibang bansa, ano ang ginagawa? Hindi ba immediately merong uupo, papalit? Sandali lang yon. Immediately, nagpapatawag ng eleksyon kaagad. Di ba? Para maging legal. Oh, mga kaibigan, ganun yung kay Cory. Kaya dineklara niya ang revolutionary government. Walang batas na pinagbabatayan yung kanyang pagiging presidente. Presidente ka lang doon sa Club Pilipino. Oh. So, ang ginawa, inabolish ka agad yung batasang pambansa, dineclare ang revolutionary government. At tandaan ninyo, kahit ganun si Cory, katulad nito, gagamit tayo ng bilang referensya, gagamitin natin ang pangyayari sa panahon ni Cory. Hindi ako kurista, tandaan niyo yan. Oh. Ang mabuti lang sa nangyari kay Cory, mga kaibigan, nung revolutionary government, hindi niya ginamit yung kapangyarihan na yun para ang mga nasa media gipitin niya. Baka akala ninyo ibig sabihin ng revolutionary government, walang batas. Abolish ang batas. Walang konstitusyon. Mga kaibigan, bali ba nung panahon na yun? Hindi pa nagsisipilyo si Cory Aquino, binabanata na sa radyo. Asan akong impila ng radyo noon? Nandun kami sa DCME, Revolutionary Government. Kami nila Kauding Bartolome, magkakasunod kami ng programa sa umaga, Al Mendez. Ako nagsasign on dun sa DCME. Mga kaibigan. Mula umaga hanggang gabi, hanggang hating gabi, binabanatan si Cory. Ginamit ba ni Cory yung kapangyarihan niya para iharas kami? Hindi. Di ba may nangharas sa amin doon si Ilinggoy Alcuaz na walang ya? Di ba? Kasi si Ilinggoy nung may konstitusyon na to may senado na nga sinara niya na yun, ni Ilinggoy Alcuaz. Ano yung ginawa nun? Sinara niya, inimbestigahan ng senado yun. Kaya nabuksan muli yun. Mga kaibigan. Ngayon, madalit sabi, para magkaroon ng legal personality yung presidency ni Cory, gumawa ng panibagong konstitusyon. Kaya yung panibagong itong konstitusyon natin ngayon, masasabi mo merong mga butas-butas. Wala namang konstitusyon na perpekto Sabi ko nga sa inyo kahit na anong konstitusyon pa gawin ninyo, kung kahit pa sabi ko na sa inyo, anghel sa langit, ang papakiusapan natin, igawa tayo ng konstitusyon. At ang gagamitin niyang tinta ay ang Pacific Ocean. Isusulat ang konstitusyon sa ulap. Sa palagay niyo ba may mas maganda pang konstitusyon doon? Sa buong mundo? Wala na. Kung mangyayari yun. Ang problema mo, sino magpapatupad? Demonyo. Mga politikong demonyo. Mga kaibigan. Ito tayo may problema kahit merong mga konting butas yung mga konstitusyon, hindi mo maaalis yun. Kasi walang perpektong konstitusyon.
Kahit ang Amerika, hindi perpekto ang konstitusyon yan, mga kaibigan. Ngayon, kaya binilisan yung pagpasa ng konstitusyon, di ba? Dumaan naman sa ratification yun eh. Mga kaibigan sa plebisito. Sinang-ayunan naman ng publiko yun. Sabi ko nga sa inyo, wala ka naman magagawa na nun. Sa katulad sa panahon na yun, may magagawa ka pa ba? Wala. Kung ano gusto nilang gawin, gagawin nila. Mga kaibigan, ganun din sa panahon ni Cory. Nagawa nila yon dahil sa revolutionary government. Nag-appoint ng Constitutional Commission members. Sila ang nag-draft ng konstitusyon. Kasama si Cablas Opleron. Marami pa mga pangalan doon. Hindi ko na, si Joaquin Bernas, yung pare. Di ba? Kasama yan doon. Mga kaibigan. Pero, sabi ko nga, kahit ganun si Cory Aquino, hindi sinoppress ang kalayaan sa pamamahayag. Merong isa nun, later on, dinimanda ni Cory, di ba? Si Louis Beltran. Nilibel niya ni Cory yun. Pero eventually, napawalang sala si Louis Beltran. Kaya lumaki pangalan ni Louis Beltran nun, mga kaibigan. Ngayon, ganun talaga. Pero may basihan yung pagdedeklara ni Cory ng revolutionary government. Ito, ano gagamitin itong basihan? Halimbawa, katulad ngayon, si Presidente Duterte, paano ba nanalo? Di ba kumandidato siya? Anong konstitusyon ang pinagbabasihan niya sa pagtakbo? Yun nilahukan niya. Di ba itong 1987 Constitution? Pagkatapos i-abolish mo yan, diyan ka nanumpa, diyan ka ipinroklama sa proseso ng 1987 Constitution, yan ang prosesong nagdala sa iyo sa presidency at yan ang mandate mo. Diyan ka, yan ang katibayan ng iyong presidency, yung 1987 Constitution. Pag sinabi mong dideklara revolutionary government, parang ina-abolish mo ang konstitusyon, ina-abolish mo yung posisyon mo. Di ba? Sino? Presidente. Ito, bigyan ko kayo ng senaryo. Sabi ko sa inyo kanina, huwag niyong masyadong maliitin ang iba, lalo na yung mga hindi niyo panalig sa partido. Halimbawa, oposisyon. Never underestimate. Bakit to? Kaya nga tinatanong ko kanina, meron ba kayong resistance na narinig? Mula sa mga oposisyon na revolutionary government? Wala naman eh. Bakit? Kasi hindi mo alam kung for all you know, gusto pala nila gawin mo yun. Bakit? Kasi once na ginawa mo yun, yun na rin ang magiging dahilan ng kanilang resistance. Bakit? Igigit nila ang saligang batas. Diba? Baka maging presidente si Leni Robredo. Diba? Kasi pag diniklara mo, inabolish mo konstitusyon, hindi kinikilala nila. Ayaw mo na pala maging presidente, di ako na presidente. Diba? Batas yun eh. Alam nyo bakit ho ako nung pagkatapos ng EDSA Revolution, hindi na ako tumigil na naawat na ng pagsuporta, paninindigan sa panig ni dating Pangulong Marcos. Kahit na nakaupo si Cory. Alam nyo dahilan? Kasi nung nakaupo si Marcos, pinipitik-pitik ko yan. Baka hindi nyo alam. Alam niyang Malacanang. Ang totoo niyan, isang araw, pinagalitan ako ng tatay ko. Panahon ni Marcos ito.
Isinumbong ako ng mga kaibigan niya na mga opisyal sa gobyerno ni Marcos. Pinagalitan ako ng tatay ko at sinagot ko tatay ko. Nagkasagutan kami dahil sa politika. Nagagalit siya dahil bakit ko binabanatan si Marcos. Marami na siyang kaibigang dyan sa administrasyon yan. Kinakausap siya. Mga kaibigan, para sabihin ko sa inyo, pero bakit pagkatapos ng EDSA Revolution, nanindigan ako si Marcos ang duly constituted authority at tutol ako sa mga pangyayari. Ang tinututulan ko, yung pag-agaw sa kapangyarihan. Mga kaibigan, hindi nakabuti yun sa bansa natin. Kasi we are a government of laws and not of men. Kung si Marcos nawala, sino ang dapat na presidente? Si Arturo Tolentino ang dapat naging presidente. Sapagkat siyang nanalo, si Tolentino naman ang nanalong vice president. Doon sa konstitusyon, doon sumali si Cory sa konstitusyon na yun eh. Ang ginawa nila, pinalabas nila, gumawa sila ng gimmick, dinaya, kinondisyon nila. Bago pa mag-snap election, kinukondisyon na nila ang isip ng tao na mandadaya. Kaya nung nagkakaroon pa lang, nag-uumpisa pa lang ang bilangan, may mga nag-walk out na para bigyang credibility yung wala nilang basihang akusasyon. Bintang yun eh. Eto sa mga hindi nakakaalam sa inyo, sino nagmaniobra nung eleksyon? Di ba NAMPREL? Alam ba ninyo kung ano yung NAMPREL? Sa mga tanga, hindi alam. Bakit? Ang alam nila, yung NAMPREL, sumulpot lang yun sa panahon ni Marcos. Nagkakamali kayo. Yung NAMPREL, matagal na sa Pilipinas yan. Panahon ni Magsaysay, unang ginamit ang NAMPREL. Yung National Movement for Pre-Election. Bakit? Backup ng CIA yun eh. Kaya nung panahon ni Marcos, binuhay yung NAMPREL para gumawa ng mga senaryo. Mga kaibigan, kumbinsihin ng tao na ang eleksyon dadayain. Di ba yun ang ginawang bintang? Kaya si Enrile nun ang kinatwiran. Dinaya namin ang eleksyon. Dinaya mo pala eh. Kasi kaya niya sinasabi yun, dadamputin siya eh. Nagtago siya rin sa Campaginaldo, nag-hold. Kinulong niya yung sarili niya ron. Kasama mga media. Si General Balbanero naman, MP, military police. Ang ginawa niya, nag-neutral. Si General Pedro Balbanero, mabait yun eh. Sinara yung gate. Walang papasok, wala rin lalabas. Para ligtas siya. Di ba? Maraming kwento pa yan, mahaba yan. Ngayon, martial law. Kayo kasi kung makapagsalita martial law, akala nyo, kamukha nung martial law sa Mindanao. Pareho rin yun. Alam nyo, hindi nyo kasi dinanas eh. Ang panahon ng martial law. Yung, lahat ng ginawa ni Marcos na sinasabi nila, nangyari sa panahon ng martial law. Martial law justified kasi military rule yun eh. Ngayon may mga nangyayari ngayon. Hindi dapat mangyari dahil wala namang martial law. Kay Marcos, yung sinasabi nila mga nangyari na binibintang kay Marcos, nangyari lahat yun sa panahon na umiiral ang martial law na wala kang magagawa kasi yun ang umiiral na batas nun eh. Justified. Mga kaibigan. Ngayon, paano mo i-justify yung mga nangyayari ngayon na hindi dapat mangyari dahil wala namang martial law? Di lalo na pag nagkaroon ng martial law. At ang marami sa inyo, hindi nyo nalalaman. Bakit
ang disiplina ng martial law na ipatupad ni Marcos. Oh. Binuwag niya yung mga oligarchs, yung monopoly, binuwag ni Marcos yan. Hindi katulad ngayon, merong kakamping oligarch, mamimili ka ng kalaban. At saka hindi pwede ibibintangan mo lang yung nangyari sa ganung administrasyon. Nangyari pala sa ganung administrasyon. Kaya nga nung kauupo lang nito ano sabi natin? Kunin ninyo yung tubig at saka yung kuryente. Kunin ng gobyerno, hindi kunin ni Villar. Hindi ko kunin nyo, bibigay nyo kay Villar. Hindi ganon. Kunin ng gobyerno. Katulad ng ginawa sa panahon ni Marcos. Kaya, sabi ko rin sa inyo, kung bakit sa dinami-dami ng rally is yung ginamit labang kay Marcos, ni isang beses, wala kang nabalitaan na nagrally ang tao at kinondenan ng tao si Marcos dahil mataas ang tubig, mataas ang bayad sa kuryente, mahal ang gasolina, wala noon. Panahon ni Marcos. Oo. Mga kaibigan. Kasi, ang binabayaran lang ng tao noon, serbisyo lang talaga sa tubig. Kuryente, very minimal ang binabayad mo. Ngayon, very animal ngayon, hindi minimal. Animal ang bayad ngayon sa kuryente at sa tubig, di ba? Puro animal yan, mga kaibigan. Hostage na tayo niyan, baka kala nyo. Hindi nyo nalalaman yan. Huwag nyo never underestimate yung mga taong yan, mga kaibigan. Nakinabang din yan kay Pangulong Duterte, itong mga to. Oh. Nung umpisa pa lang, sabi natin, hindi namin hinahangad na guminhawa o paginhawahin ninyo ang buhay ng mga Pilipino. Umpisa pa lang ng Administrasyon Duterte. Ang sabi natin, pag-aangin nyo lang. Katulad ng sa panahon ni Marcos. Oh. Walang nagreklamo, gasolina, wala. Mga kaibigan, nagsimula lahat yan, pagpasok ni Cory. Hindi pwedeng isisisi lang natin lahat sa nakaraan. Sa mga naunang presidente. Kailangan meron kayong gawin. Dahil kayo na ang nakaupo. At nasa inyo ang bola para itama ang mali. Kung puro bintang, di wala tayong kinokorek, wala tayong itinatama. Nagbibintang lang tayo. Gusto lang natin ipasa yung gusto lang natin silang usigi sa bunganga. Nadadaan ba sa bunganga yan? Sa martial law ni Marcos, bakit niya napatino at napasunod ang tao? May ginawa si Marcos Ano unang ginawa? Nung mag-martial law, ang dinampot ni Marcos, hindi lang mga kalaban sa politika, oposisyon, hindi. Ultimong mga kasama niya, pinadampot niya. Mga kaibigan, kinulong, magkakasama yung kalaban niya at saka mga kapanalig niya. Yan sila Chavit Singson, kulong yan. Mga Ilocano yan, Mga Crisologo, kulong, Mga kaibigan, lahat kulong. Walang pinili si Marcos. Kaya ang tao naniwala. Ngayon, magnanakaw itong mga hindi magnanakaw. Absuelto paano kung ima-martial mo yan? Di wala ka rin palang gagawin. Di lalong na absuelto yan. Wala nang batas Kayo na batas Kung ngayon nga may batas hindi pa na kakasuhan, absuelto na Mga magnanakaw ngayon mga kaibigan. Di lalo na. Hindi ba? Bakit napasunod ni Marcos ang tao noon? May mga programa si Marcos. Sabi ko nga dinanas namin noon, nagkahirapan sa bigas. Kinakain namin
merong naghahatid no, truck, pipila ka, oh. Ako inutusan ng nanay kong pumila para makabili ng 1-2 kilong bigas. May kasamang mais. Hindi namin makain. Ha? Saan nagagilap ng bigas? Mabuti may mga kamag-anak kaming mababait sa probinsya. Sa probinsya meron eh. Pagka nakaluwas ng Maynila, dadalang kami kahit saan ka ba, no? Kung tagal na namin kakainin yun, mga kaibigan. Tapos, pansamantala lang yun. Nangyari sa panahon ni Marcos. Anak ng tupa. Nung nagtagumpay yung Masagana 99 ni Marcos, lintik ang bigas, katakot-takot. Ang mura ng bigas, ang daming bigas na mabibili mo. Ang sasarap ng bigas. Isasaing mo, kakainin mo. Ha? Mga kaibigan, nagkaroon na ng mga kadiwa. Ha? Pagkatapos, mga nutriban sa eskwela. Talagang ang tao hindi pressure na, walang pambayad ngayong buwan sa kuryente. Hindi masisira ang ulo, mai-stress dahil puputulan siya ng kuryente, ng tubig. Wala nun sa panahon ni Marcos. Sabi ko nga martial to pisong matsakaw. Mahirap ang buhay namin, nasunugan kami. Nakatira lang kami ang dami naming magkakapatid, 1972. Nasunog, martial law, di ba? Nasunugan kami sa Baclaran. Napadpad kami sa Santa Cruz dyan. Isang garahe kami nakatira. Ando na lahat yun. Isang lang yun, lugar na may tulugan na. Ando na yung CR. Mga pinto lang ang pagitan ng CR tsaka yung one. Andiyan na rin yung labahan tsaka kainan. Mga kaibigan, gigising kayo, ang alarm clock namin doon, yung tambucho nung inuupahan namin. Diba? Yung may-ari. Garahe yun likod kami ng garahe. Magigising ka sa usok. Tsaka lakas na revolusyon. Alam niyo naman, mga bulok ang kotse nun. Bibili kami ng matsakaw. Nabubusog kami sa isang supot na matsakaw. Almusal. Piso lang yun. Ang laking supot nun, mga kaibigan. Siguro mga 1.5 pie. Tapos 1 pie yung paharang. Ang dami na nun. Sasausaw mo ngayon sa bali ba, wala kami mga masyadong gamit. Bandihado. Doon kami nagtitimplang kape. Iniinom mo yung kape, sinasausaw mo rin yung matsakaw. Tatay ko nawala ng trabaho kasi media tatay ko Gusto niyo ba yun? Nakikigalit kayo sa media, hindi naman ninyo alam ang trabaho ng media, parang alam nyo na. Di ba? Si Marcos never, panoorin nyo yung binara niya yung National Press Club of America. Yung presidente mismo nun, yung nagtatanong sa kanya. Pero disente yung pagsagot ni Marcos. Barado pero disente, high level. Hindi putang. Walang ganun, di ba? Mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, pag ganyan ang ganyan, kukupas tayo. Kaya ngayon, pansinin ninyo, yung mga speech ni Presidente Duterte, wala na masyadong umahanga dyan. Tandaan niyo yan. Panahon na para baguhin natin ang paligid natin. Yung mga buwisit na nakapaligid sa inyo. Bayad na yung mga yan, sobra na yan. Hindi kami naniniwala. Kasi wala namang, kung ngayon nga walang martial law, wala revolutionary government, absuelto mga magnanakaw. Ito, tapatin ko kayo. Hanggang sa bumagsak si Marcos, sino magnanakaw na sinasabi nila? Di ba si Marcos? Nung ba nakabalita kayo, etong departamentong ganito, nagnakaw dito, ganong kalaki. Na Juan Dateo itong ganong department ni
Dati nakaupo dyan si Minister Aspiras. Oh. Kabalita ba kayong ganyan dyan? Sa Department of Lagay, nakabalita ba kayo si Ople nagpagawa ng ID, nangutong sa recruitment agency? Ha? Walang ganyan nun. Mga kaibigan. Kumikita rin sila pero hindi ganong garapal na katulad ngayon. DENR. Mga kaibigan. Sipin ninyo. Ako, balita ko, mayaman na si Matu. Ang bagman niya inchik Sangkot sa droga. At ang martial law, tandaan ninyo, iba ang martial law ngayon sa martial law panahon ni Marcos. Naideklara ni Marcos ang martial law sapagkat yun ay nasasaad sa 1935 Constitution. Yun ang Constitution nun na umiiral, mga kaibigan, na ang presidente ay mayroong kapangyarihang magdeklara ng martial law. Di ba later on sinasabi ni Enrile, ginawa lang namin yung ambush sa akin nun di ba? Kasi nagkaroon ng mga senaryong gano'n na bago ideklara ni Marcos ang martial law. Pero talagang may insurgency na noon, mga MPA, di ba? Malakas na ang ng communist, hindi lang naman sa Pilipinas sa ibang bansa, ganun din. Magkakasabay yan Ultimo sa Amerika noon may communist na rin Bago pa rito sa atin sa madalit sabi, mga kaibigan, ang mas matitindi noon mga oligarch. Kaya nung nag-martial law, nawala yung mga impluensya ng mga negosyante na yan Lalo mga inchik. Yung mga inchik, takot yan. Yung mga inchik dito, sa pulis lang, takot yan ngayon, tayo na takot sa kanila. Yung pulis na takot sa inchik. Mga kaibigan. Iba na ho ngayon. Sa panahon ni Marcos, hindi. Diba? Hindi nila magagawa yung ginagawa nila ngayon. Tulad na nangyayari ngayon. Hindi nila magagawa yan. Abuso ng mga inchik. Hindi pwede yan sa panahon ni Marcos. Mga kaibigan. Binarel. Firing squad. Si Limsing. Kayo kung makapagsalita kayo, Limsing nyo, akala mo inabot si Limsing. Nagsasalita 30 anyos. Lalo na yung wala pang 30 anyos. Di ba? Makapagsalita tungkol sa martial law, alam niya. Hindi nyo alam. Di pa kayo pinanganak. Di ba?